1,962. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay isang sugarol. Si Qin Feng na walang kwenta ay may utang sa akin na 50 yuan. At 1 kilo ng mais. Nakalagay sa papel at may pirma. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. 3 beses na kitang binigyan ng palugi. Bakit ka nakatingin noong huling beses sa mesa ng sugalan? 10 beses na sinampal, pero hindi man lang umimik. Ngayon naman ang tapang mo na. Humiga ka lang ng maayos. Ah! Ito ba? Ang taong nasa lamesa ng sugal, na pinagsasampal noon. Si Qin Feng na hindi man lang lumalaban. May tao ba dyan? Qin Feng, akala mo ikaw lang ang kayang gumawa ng gulo. Mga kapatid, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Huwag niyo siyang saktan, sasama ako sa inyo. Sasama ako sa inyo, okay. Pumikit ka ng 30 segundo at magiging maayos ka na. Mamatay ka na. Qin Feng, hintayin mo. Ang 50 yuan at mais na utang mo sa akin. Kung hindi mo mabayaran sa loob ng 3 araw, hindi na lang ito tungkol sa pagbabayad. Kukunin ko ang buhay mo. Bakit ka nagbago? Sino ka talaga? Ako ang iyong lalaki. 3 araw nang walang pagkain sa bahay. Mahina ang pulso. Malubhang hypoglycemia at malnutrisyon. 3 araw nang hindi kumakain. Paano siya nakatagal hanggang ngayon? Bundok ng kamatayan. Napakalamig. Teritoryo ng mga lobo at oso. Kahit ang mga lumang mga ngaso ay hindi nangangahas pumasok. Pero kailangan kong pumasok. Huwag kang pumunta sa bundok. Ang mga ngasong pumasok sa Death Snow Ridge ay hindi na nakabalik ng buhay. Hintayin mo ako. Hindi ako gutom. Ang aking mga palad ay malamig. Patuloy na bumababa ang temperatura ng katawan niya. Kapag hindi pa siya kumain. Hanggang ngayong gabi na lang siya. Ang tactical ejection lasso ko noon. Yari sa titanium alloy at Kevlar rope. Ngayon, mga kalawanging alambre at sanga lang ang meron. Pwede na to. Ah! Bakit siya magpapakamatay para sa akin? Hindi nga kayang alagaan ni Qin Feng ang sarili niya. $300 adult na baboy ramo. Ang dumi ay hindi higit sa 2 oras. Ang direksyon ng gasgas ay patungong Hilagang Silangan. Direksyon ng 6:00. Ang bigat ay higit sa 120 ay lobo. Night Dragon, natanggap, target clear. Hindi lang isang lobo ang nasa kalahati ng buhay nito. Naamoy nila ang dugo. Narito na sila. Ang 300 kilong baboy ramo na may pangil. Ay kusang lilinisin ang lugar kapag naamoy ang dugo. Isang pinuno lang ang mayroon sa kagubatang ito. Except.
Natanggap niyan Luo. Kumpirmado ang biktima. Anim na layer ng balat ang tumubo sa ulo ng kalan. Isang ligaw na ginseng na hindi bababa sa 100 taon. Maaaring ibenta ng ilang daang yuan sa kooperatiba. Double o triple sa black market. Ang utang na 50 yuan ay walang halaga. Hindi balak ni Wang Biao na maghintay ng 3 araw. Hindi niya ako kayang talunin. Kaya sinamantala niya ang pagkawala ko. Lin Wanqiu, magpakatatag ka. Huwag ka nang maghintay. Si Lunan ay nag-aaral ng necromancy sa hating gabi. Ngayon, kinain na siya ng mga lobo at wala nang natira kundi buto. Hindi siya mamamatay. Pinaghihintay niya ako. Hintayin mo siya. Ang lahat ng matatandang mga ngaso sa Shantung ay hindi nangahas na tumapak sa Deathblood Mountain. Siya ay isang sugarol. Makakalabas ba siya ng buhay? Hindi na siya ang dating Qinfeng. Babalik siya. Hindi na ang dating Qinfeng. Yesi, dahil lang sinaktan niya ang aking tao ngayong gabi. Sasabihin ko sa iyo. Kahit pa siya ang hari ng impyerno. Kapag pumasok siya sa Death Snow Ridge, magiging patay na siya. Mga tao, buhatin siya. Li Wanqiu. Ibaba mo ako, bumalik na ako. Ikaw. Buhay ka pa. Sinabi kong hintayin mo ako. Namatay ka sa Snow Ridge. Paano ka nabuhay? Iyon ay isang 300 pound na baboy ramo. 50 yuan para sa isa serogin ng harina ng mais. Sapat ba ang baboy na ito? Sapat na. Bayad na ang utang. May isa pa. Ang sugat sa liig niya. Isusumbat ko yan sa iyo. Mula ngayon, kung magpapakita ka pa sa kanya, hindi kita bibilhin. Isasabit kita sa poste ng bandila sa baryo, para makita ng lahat sa Kaohsian Village, kung anong klaseng tao si Wang Biao. Halika na. Kung naantala pa ako, sasama na ako sa iyo. Hindi ako mamamatay. Huwag mong itutok ang kutsilyo sa sarili mo. Kung hawakan nila ako, wala na akong ibang paraan kundi ang mamatay. Simula ngayon, meron na. Kung sino ang humawak sa iyo, papatayin ko. Hindi titigil si Wang Biao. Nasa likod niya si Wang Fugi. Simula pa lang ito ng gulo, hindi pa ito ang katapusan. Pero sa ngayon, pakainin muna natin siya. Upo ka, ako na. Ikaw ang magkatay ng baboy, ako ang magluluto. Mag-asawa tayo. Sa nakaraang buhay, namuno ka ng libu-libong sundalo. Walang nagsabi sa akin ng ganoon. Mag-asawa. Inumin mo muna ang ginseng soup. Dahan-dahan nating lulutuin ang lugaw na baboy. Huwag kang biglang kakain ng marami kung matagal kang nagutom. Hindi kakayanin ng sikmura mo yan. Wild ginseng ito. Hinukay ko ito sa Death Snow Ridge. Napulot ko lang sa bundok. Magkano kaya ang halaga nito sa supply store? Nilaga mo lang ng ganyan. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa ginseng. Ganyan talaga ang mga taong matagal ng gutom. Nag-ipon siya ng pagkain. Mayroon pa sa kaldero. Pagkatapos kumain, magprito ulit. Busog na ako. Nasaan ang karne sa ilalim ng mangkok? Hindi pwedeng iwanan ang karneng iyon. Aasim na yan bukas. Liu, tuturuan kitang gumawa ng pinatuyong karne. Pwedeng tumagal ng kalahating buwan. Paano kung? Paano kung isang araw, wala na naman tayong makain? Sa bundok, sagana sa hayop na mahuhuli. Pagkaubos nito, mga ngaso ulit ako.
Unahin mo munang kainin ang nasa mangkok. Naniwala siya ng kaunti. 7 puntos na lang ang natitira, kailangan kong magtipid sa pagkain araw-araw. Uy, hindi ba yan ang tagabahay ni Kinfeng? Narinig kong kinuha na naman ni Wang Biao ang mga tao kagabi. Bakit hindi pa rin siya umaalis? Ang daldal mo. Baka marami kang ngipin kaya nakakagat mo ang dila mo. Ano ang pakialam mo sa biyudang si Su? Sino ang tinatawag mong biyuda? Sigaw ka pa ulit. Ganito kalalim ang pagbaon ng aking panundot sa ladrilyo. Gaano naman kalalim kung sa bibig? Gusto mo bang sukatin? Ikaw din, sinisigawan ka. Pero hindi ka sumasagot. Salamat, Ate Su. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kagabi, yung paghuli ng asawa mo ng baboy ramo. Kaninang umaga ay usap-usapan na sa buong baryo. Noong nakaraang buwan, nagnakaw ng kuneho ang pamilya ni Mang Zhang. Ngayon, balak ni Wang Fugi na ipabali ang binti nito. Isang baboy ramo, dagdagan pa ng ginseng. Bumalik ka sa asawa mo. Bago pa dumating si Wang Fugi, mag-isip ka na ng paraan. Kasama Kinfeng, may nagsumbong sa'yo na pumasok ka sa eskwelahan ng patay kagabi. Paano mo ipapaliwanag yan? Ibinuwis ni Kinfeng ang kanyang buhay para dito. 1Q. Pinalitan mo pa siya sa pagharang sa poste para buhatin ang baboy ramo. Ano ang pangalan mo, Zhao? Tinatanong ka ni Zhao Zuzi. Huwag mo na siyang kausapin. Zuzi, pigilan mo siya. Maganda ang lakas mo, pero masyadong mabagal ang galaw mo. Ang sentro ng grabidad ay nasa harap. Magaling siya. May likas na lakas. Malawak ang balangkas ng katawan. Malakas ang pagsabog. Sa assault team na pinamunuan ko noong nakaraang buhay, wala pang 3 ang may ganitong kondisyon ng katawan. Kukunin ko siya. Ang mga nahuli sa Death Snow Ridge ay pag-aari ng kolektibo. Kinikilala ko ang panuntunang iyon pero may tanong ako. May karapatan ba ang isang espesyal na ahente ng pagbili na bumili ng ligaw na hayop at halamang gamot sa kolektibong bundok? Anong ibig mong sabihin? Bago lumubog ang araw bukas, kukunin ko ang opisyal na dokumento para sa pagbili. Dadaan sa legal na proseso ang pagbili ng baboy ramo at ginseng. Yethwe, ikaw na isang mangangaso. Paano ka makakakuha ng opisyal na dokumento? Iyan na ang bahala sa akin. Isang tanong lang, handa ka bang pumirma ng kasunduan? Kapag hindi ko nakuha ang dokumento bago lumubog ang araw bukas, ang buhay at ang baboy ramo, sa iyo na lahat. Sige, kasunduan natin yan. Opisyal na dokumento. Hindi pa nga tayo nakakarating ng bayan. Paano ka kukuha ng opisyal na dokumento? Gamit ang ginseng na ito. Hindi ba't nilaga mo na yan? Ang mga ugat lang ang nilaga ko. Hindi gumagalaw ang katawan. 100 taong gulang na ligaw na ginseng. Matagal nang hinahanap ng ospital ang bagay na ito. Para sa kalusugan ng pinuno, ipapalit ko ang ginseng sa mga dokumento. Makatuwiran. Paano kung hindi nila ito tanggapin? Paano kung hindi ako makapasok? Makakapasok ako sa pinto ng ospital. Bakit wala kang kinatatakutan? Natatakot akong mahuli sa pag-uwi. Hindi ka na naman kumakain. Uminom ka ng isang mangkok ng lugaw. Huwag kang magtago, hintayin mo ako. Sa tuwing sinasabi niyang hintayin ko siya, naniniwala ako. Naniniwala rin ako ngayon. Tigil, walang makakapasok. Na walang pahintulot. Hinahanap ko ang purchasing office. Mayroon akong 100 taong gulang na ginseng na ibebenta. Sa suot mo. Isa kang mangangaso mula sa bundok, di ba? Sa tingin mo ba madali lang makapasok sa purchasing office? Umuwi ka na sa pinanggalingan mo. Masama ang nangyari, si Old Jin ay bumagsak. Bilisan mo, tawagin ang doktor. Binata. Ang iyong pamamaraan. Saang unit ka galing? Sir, mangangaso, mangangaso. Niloloko mo ba ako? Ang first aid na ito. Nakita ko ito minsan. Noong nasa Soviet Union ako, para sa military exchange. Ilan lang sa buong hukbo ang nakakaalam nito. Mula sa Chiangbai Mountains, isang mangangaso mula sa Baoshan Village. Si Kinfeng, ang mangangaso. Sa iyong kakayahan. At paghuhusga, hindi ba sapat iyon? Gusto ko lang sabihin na hindi kita pinipilit. Tinatanggap ko ang utang na loob dahil sa pagligtas mo sa akin. Anim na patong na stovehead na may pahalang na mga guhit sa balat. Grabe, mahigit 100 taon na ito. Saan mo ito nahukay? Pinuno, hindi ko na kailangan ng bayad para rito. Kung hindi pera, ano ang gusto mo? Isang pagkakakilanlan. Espesyal na pahintulot ng ospital para sa pagbili.
ng mga yuning sa pamilihan, mga dokumentong legal para sa pagbili ng mga ligaw na hayop at halamang gamot, na may opisyal na selyo. Ito lang, naghihintay ang asawa ko sa bahay. Kapag hindi ko nadala ang dokumento bago lumubog ang araw, hindi kami makakaligtas ngayong gabi. Sapat na ba ang espesyal na abiso? Sapat na, babalaan kita ulit. May amoy ka, bata. Amoy na naamoy ko na sa buong buhay ko. Amoy ng dugo at pulbura. Kahit sino ka pa noon. Simula ngayon, nasa ilalim ka ng proteksyon ko. Sino ang mangangahas na galawin ka? Paparating na siya sa akin. Salamat, Chief. Teka. Guardia. Magdidilim na. Ilang milya ng nyebe, hindi niya kayang takbuhin. Gamitin mo ang jeep ko. Ibalik ang batang ito sa Kaocean Village. Gaano man kahirap ang daan, kailangan siyang maihatid bago lumubog ang araw. Sige, sundalo. CJ. Wang Fugi, hindi mo kayang utusan ang military district. Babalik ako bago lumubog ang araw. Ikaw. Idilat mo ang mga mata mo, at tingnan mo kung anong selyo yan. Basahin mo ng malakas, para marinig ng lahat ng tao sa nayon. Sa pamamagitan nito, si kasamang Qin Feng ay itinalaga bilang espesyal na procurement officer ng County Military Hospital. Anumang unit o lugar, huwag makialam sa legal na pagbili. Minus 30 degrees. Gaano katagal mo nang itinali ang asawa ko sa puno? Kasama Qin Feng, ito ay isang pagkakamali. Ang anak ko ang walang alam. Hindi na ako magkakamali. Hindi na talaga. Umalis kayo, bumalik kayo. Bumalik ka na. Sabi ko, bumalik ka bago lumubog ang araw. Naniniwala ako. Palagi akong naniniwala. Qin Feng, sino ka ba talaga? Mga ngaso. Nagmamaneho ng military jeep. Nakakakuha pa ng harina at baboy. Swerte lang, no? Sige, kung ano ang sabi mo, yun na yun. Yan ang tunay na lalaki, Feng Jie. Huwag muna kayong manakit. Hindi pa naiinitan ang mga paa ko. Itinago ko kaninang umaga. Nagkamali ako, huwag niyo akong bugbugin. Hindi ko dapat itago. Pagsasabihan ko siya pagkatapos. Binugbog siya ng orihinal na may-ari. Binugbog siya dahil sa pagtatago ng pagkain. Natatakot lang ako. Natatakot ako na baka wala na namang pagkain. Sige, bugbugin mo ako. Huwag kang lalabas. Ito, ipinagpalit ko ang mga ginseng sa ospital ng militar. Idagdag mo pa ang mga dala natin sa sasakyan. Sapat na iyan hanggang Tagsibol. Lin Wanqiu, makinig kang mabuti. Simula ngayon, kahit magtapon ka pa ng karne araw-araw, para ipakain sa aso, hindi iyan maubos habang buhay. Huwag ka nang magtatago ng gamit sa ilalim ng kama. Huwag mong kunin ang karne sa mangkok. Iwan mo sa akin. Hindi na mangyayari ang 3 araw na gutom. Mula nang ikasal ako, hindi pa ako nakakakain ng busog. Kapag natalo siya sa sugal, binubugbog niya ako. Pagkatapos ng pambubugbog, hindi man lang niya ako binibigyan ng malamig na tubig. Hindi ako nangahas na mabusog, baka wala na akong makain pagkatapos nito. Hindi na kasama ang mga nakaraan. Mula ngayon, sumama ka na sa akin. Sa nakaraang buhay, namuno ako ng hukbo ng 100,000 katao. Walang sinuman ang umiyak sa aking mga bisig. Hindi masama ang pakiramdam na ito. Kuya Feng Feng, bakit ka nandito? Hayaan mo, ano ito? Ugatan ng daang taong ligaw na ginseng. Matagal nang gutom ang iyong ina. Ang mga lamang loob ay mahina, at ang lamig ay nasa loob. Kapag ininom mo ang sabaw na ito, maliligtas ang buhay mo. Kuya Feng, ang ugat ng ginseng na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 10 yuan sa butika. Paano ko ito mababayaran? Hindi ko kailangan ng pera, kailangan ko lang ang salita mo. Ginagamit ni Wang Fugi ang gamot ng nanay mo para manipulahin ka at gawin kang aso niya. Simula ngayon, ako na ang bahala sa gamot ng nanay mo. Sumama ka sa akin. Kuya Feng, kaya mo ba talagang gawin yan? Kailan ba ako hindi tumupad sa aking salita? Kuya Feng, ako si Zhao Zuzi, 180 pounds. Mula ngayon, iyon na yan. Kung sino man ang mangahas na saktan ka o ang ate mo, puputulin ko ang ulo niya at gagawin kong bola. Sige, simula bukas, sasama ka sa akin sa bundok. Sanayin mo muna ang mga galaw mo. Naku po, Kuya Feng, marunong ka ring magsanay ng sundalo. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Alagaan mo ang nanay mo. Qin Feng, ang bakuran mo ay sapat na para sa isang tindahan ng karne. Iyan mismo ang iniisip ko.
Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko kukunin ang mga bagay mo ng libre. Hindi ito libre. Mayroon kang koneksyon sa kalapit na nayon. Tulungan mo akong magbenta. Ipadadaan ko ang karne at mga produkto mula sa bundok sa channel mo. Hahatiin natin ang kita ng 30-70. Sino ang 30? Sino ang 70? Sa iyo ang 70, sa akin ang 30. Kinain ba ng lobo ang utak mo? Sa simula, ikaw ang magbibigay ng koneksyon at ako ang magbibigay ng produkto. Kapag stable na ang channel, saka natin baguhin. CJ, deal. Pero unahan na kita sa usapan. Hindi lang sa mesa ginagamit ang panundot ko. Huwag kang mag-alala. Ate Su, salamat sa tulong mo kahapon. Sino ang tinulungan ko? Ayaw ko lang sa ugali ni Wang Biao. Su, sabi ni Kuya Feng, para rin sa iyo itong 2 sako ng harina. Ang sipag naman ng bago mong alalay. Hindi ako alalay. Ako ang numero 1 attacker ni Kuya Feng. Anong attacker? Ibig sabihin, ako ang nanguna sa away. Ang lakas ni Zuzi. Ang koneksyon ni Sumei. Kaya nang laruin ang larong ito sa Kaohsian Village. Pero hindi ito palalampasin ni Wang Fugi. May mas malaking problema pa. Ang orihinal na may-ari ay may utang. Na 300 sa sugalan sa bayan. Ang may-ari ng sugalan ay isang desperadong opisyal. Ang mga maniningil ay darating na sa mga araw na ito. Si Wang Fugi ay isang nakatagong sandata. Ang sugalan ay isang lantad na kutsilyo. Pareho nilang gusto ang buhay ko. Ang sinumang gustong kumuha ng pera ko, ay kailangang tumanggap nito. Dalawang basket ng cured meat. Isang basket ng mga produkto mula sa bundok. Sapat na ito para sa 2 baryo. Ang direktor ng Supply and Marketing Cooperative sa kabilang baryo ng Liujiapu ay may utang na loob sa akin. Walang problema kung ipapasok natin ang mga panindang ito doon. Ikaw ang magtakda ng presyo. Basta huwag kang malugi. Malugi. Hindi mo ba nakikita kung sino ang nagtatrabaho? Aalis kami ni Sumei buong araw. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bakuran. Huwag kang mag-alala, Kuya Feng. Sino ang maglalakas loob na pumasok? Pipilipitin ko ang liig niya. Bantayan niyo ang kanto. Kapag may nakitang estranghero sa baryo, ilabas niyo agad si ate sa likod ng bundok. Pero, Kuya Feng, hanggat nandito ako, sino ang makakagalaw sa inyo? Halika rito. Itago mo ito sa katawan mo. Hawakan ng mahigpit ang kutsilyo, itutok sa harap. Huwag sa sarili mo. Ako, hindi ako marunong gumamit ng kutsilyo. Tuturuan kita, tandaan mo ang 2 bahagi. Lig at singit. Kapag may nagtangkang, hawakan ka, itusok mo rito. Kapag naitusok mo na, huwag mong hugutin. Patutuyuin ko ito. Alam mo bang may darating? May utang akong 100 sa sugalan sa bayan. Ang nagpapautang ay mga kriminal na galing sa ibang bayan. Dapat ay maningil na sila sa mga araw na ito. Ako na ang bahala sa 100 na iyan. Ang tandaan mo lang, dapat laging nakaharap ang talim ng kutsilyo. Huwag mong itutok sa sarili mo. Tandaan mo iyan. Kayo talagang mag-asawa ay mga demonyo. Ate, pinapaatras tayo ni Kuya Feng. Gaano ba kalupit ang mga taong iyon? Mas malupit sila ng 10 beses kay Wang Biao. Kung ganoon, mas mabuti pang isara ko ng mahigpit ang gate. Gaano pa kalayo ang Kaohsian Tun? Lampas lang sa burol na iyan. Si Qin Feng na sugarol. Natalo ng 100 yuan sa pabrika ko noong nakaraang taon. Ngayon, 300 na dahil sa interes. 1 sentimo wala pa akong nakikita sa kanya. Kuya Ju. Narinig ko na ang batang iyan. Malapit siya sa mga nasa itaas ngayon. Hindi ba tayo magkakaproblema kung pipilitin natin? Iyan ang mga nasa itaas. 3 tao na ang sinaksak ko sa labas ng Great Wall. Kahit sino pa ang dumating, sasaksakin ko pa rin. Isa pa, natural lang na bayaran ang utang. Kung hindi makapagbigay si Qin Feng ng 300 yuan. Malinaw na nakasulat sa kasunduan. Kung hindi ka makabayad, ipambayad mo ang asawa mo. Nabalitaan ko na ang asawa niya ay isang edukadong kabataan mula sa syudad. Maganda siya. Kung ibebenta siya sa labas ng pass, aabot siya ng 500. Kaya, pera ba o tao ang kukunin natin ngayon? Gusto ko pareho, pera at tao. Kung si Qin Feng ay magbabayad at susuko ng maayos, hahayaan ko siyang mabuhay. Pero kung magmamatigas siya, ito ang mangyayari. Tara, pumasok tayo sa nayon bago dumilim. 323, 2 basket ng inasnan na karne. Isang basket ng mga produkto mula sa bundok. Naibenta na lahat kay Boss Yuan, yung direktor ng Liujiabu Supply and Marketing Cooperative. Halos maglaway na sa inggit. Tinatanong ako kung kailan darating ang susunod na batch. Pagkalipas ng 3 araw, dodoblehin ang dami. Dodoblehin. Sapat ba ang karne na nakasabit sa bakuran mo? Aakyat ako ng bundok bukas, sapat na yan. Sa ganitong paraan ng pagtatrabaho. Pagkatapos ng bagong taon, tayo na ang pinakamayaman sa Kaohsian Tun. Bakit, bilisan mo, lakad? Ano ba talagang nangyari kay Qin Feng? Mukhang maganda ang buhay niyo .
Nasaan si Qin Feng? Sino kayo? Ang asawa mo may utang sa akin na 300 yuan. Kalahating taon ko nang sinisingil, wala pa ring bayad. Ngayon, magbayad ka na. O kunin mo siya. Anong ibig mong sabihin? Tara na. Mas mabuti pang sumama ka sa akin sa labas ng daanan kaysa sa sugarol na iyon. Subukan mong humakbang muli. O may dalang kutsilyo ang maliit na babae. Huminto kayong lahat. Ate, umatras ka. Sino ka? Ako ang tao ni Kuya Feng. Kung galawin niyo ang kahit isang hibla ng buhok ni ate, puputulin ko ang mga ulo ninyong lahat. Umalis ka sa daan, bata. Ngayon, magbabayaran kami ni Qin Feng. Wala kang kinalaman dito. Gusto mo talagang humarang. Sige, subukan mo. Ako ay 180 libra. Subukan mong saksakin. Huwag kang gumalaw. Kapag gumalaw ka pa, lalabas ang utak mo. Bitawan mo siya, ibaba mo ang kutsilyo. Sumama ka sa akin, hindi ko siya papatayin. Baka hindi makilala ng baril na to ang tatamaan nito. Babae, ibaba mo ang kutsilyo. Buhay man ako, kay Qin Feng ako. Patay man ako, sa kanya pa rin ako. Kapag hinawakan mo ako, magpapakamatay ako rito. Wala kang makukuhang kahit 5. Subukan mo kung kaya mo. Sino ang mangangahas na galawin siya? Sabi ko, ang dulo ng kutsilyo ay dapat nakaturo sa unahan. Hindi sa sarili mo. Kukunin nila ako. Walang makakakuha sa iyo. Dumating na si Qin Feng. 300 yuan nakasulat sa papel. Ikaw mismo ang pumirma. Ngayon, pera o. Tao. Ibigay mo sa akin ang ifi. Kaya mo talagang ibigay iyon. Q. Sige, dumating na ang pera. Bayad na ang utang pero Qin Feng, ang galing mo talaga. Dati, wala ka nang natitira. Mayaman ka na ngayon, Bayaran mo ang utang mo tapos lumayas ka na. Ang tapang mo sa akin, Sabi ko lumayas ka, ayos ba? Ang yabang mo, Magkikita pa tayo. Feng Jie, nandoon ang sasakyan niya. Nasa bahay si Wan Qiu. Umuwi ka na. May naghihintay sa'yo sa loob. Noong inihatid ka namin, ano ang sinabi ng pinuno? Wala siyang sinabi. Naghihintay lang siya sa'yo. Pero masama ang tingin niya. Qin Feng, diretsahan na ako. 3 araw na ang nakalipas. Nagpadala ako ng 3 kataong patrol. Sa hilagang bahagi ng Changbei Mountains para suriin ang hangganan. Wala pa ring signal mula sa kanila. 3 buhay. Walang nakitang tao. Walang nakitang bangkay. Sa panahong ito, nababalutan ng niebe ang hilagang bahagi. Makakapasok ba ang malaking tropa? Hindi makakapasok sa bahaging pinakamakapal ang niebe. Hanggang baywang ang lalim, mababaon ang mga armored vehicle at hindi na makakaalis. Ang mga helicopter naman ay parang bulag sa gitna ng bagyo. Ang lahat ng puwersang maipapadala ko ay natrap sa paanan ng bundok. Hindi makahakbang kahit isa. Kaya niyo po ako pinuntahan. Sa buong Changbei Mountains. Ikaw lang ang nakakabalik. Sa North Wind sa gitna ng blizzard. Ikaw lang. Qin Feng, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinaghihinalaan ko na ang aking mga tao. Ay nakasagupa ng isang team ng mga ahente na lumusot mula sa ibang bansa. Anong klaseng ahente? Sa aktibidad sa niebe sa 40 degrees. 7 veterano na tulad ko. Ay hindi man lang nakapagpaputok ng signal flare. Ikaw na ang humusga kung gaano ito kalala. Ilang tao? 4-6 na tao. May standard na armas. Sanay sa matinding lamig. Hindi mga bandido ang grupo ni Qin Feng. Profesional na mamamatay tao. Ano ang ibibigay mo sa akin? Isang rifle. 50 bala. Isang kutsilyong pangmilitar. Wala nang iba. Ang labis na dala ay magiging pabigat sa niebe. Mas alam mo kaysa sa akin. Codename yan Luo, tanggapin mo ang utos. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong pupunta ako. Ngunit mayroon akong kondisyon. Kung hindi ako makabalik. Tiyakin mong ligtas ang aking asawa habang buhay. Si Wang Fugiman. O si Bulag na Siyam. Sino mang mangahas na galawin ang kahit isang hibla ng buhok niya. Ipapagiba ko sa inyo ang bundok. Siguradong makakabalik ka. Punong opisyal. Ang tinatanong ko ay kung hindi na ako makabalik. Sumusumpa ako bilang isang sundalo. Ang asawa mo ay ituturing kong parang sarili kong anak. Sino mang mangahas na galawin siya. Buhay ko ang nakataya. Kailan tayo aalis? Bukas ng umaga. Sa bawat araw na maantala, ang 3 iyon, mas bumababa ang sansang makabalik ng buhay. Ang talinang pana ay ginawa ko mula sa 3 hibla ng litid ng baka. Sapat na ba ang tibay? Tama na, sabihin mo sa akin ang totoo. Gaano ba talaga kadelikado ang mga taong yan? Sanay sila sa pakikipaglaban sa matinding lamig. May dala silang mga standard na armas, 4 hanggang 6 na tao. Tapos ikaw, pana at kutsili lang ang dala mo. Nakakaabala lang ang maraming dala kapag nakikipaglaban sa bundok. Qin Feng, alainan. Kapag naglakas loob kang mamatay sa labas, huhukayin ko ang libingan mo. Ako na ang bahala sa bahay.
Bumalik ka ng buhay para ipagluto ako ng lugaw. 3 araw, babalik ako sa loob ng 3 araw. Ipagluluto kita ng lugaw. Masyadong mapait ang ginseng. Gusto ko ng may karne ng baboy ramo. Sige, yung may karne ng baboy ramo. Tandaan, ang dulo ng kutsilyo ay nakaharap sa unahan. Tandaan, kahit sino pa ang dumating, nakaharap sa unahan. Kuya Feng, 40 degrees. Sabi ng nanay ko, 10 ang papasok dito, 9 ang mamamatay. Kaya hindi makapasok ang iba. Pero tayo, makakapasok. Tara! Tigil! Bakit? Ano to? Russian isat 50 bounding mine. Kapag humakbang ka pa ng kalahati, tatalon yan hanggang baywang at sasabog. Sa loob ng 10 metro, walang matitirang buhay. Huwag kang gagalaw. Sino ang nagtanim ng bomba sa pinag-urungan mo? Kuya Feng, ano na ang gagawin natin? Yan Luo, copy. Papasok na sa combat zone. Zuzi, tandaan mo. May mga baril sila, granada at makabagong armas. Pero ito ang Changbei Mountain. Teritoryo natin ito. Dito sa kagubatang ito, mas mainam pa rin ang utak kaysa sa baril. Sumunod ka sa mga yapak ko. Ang mga dinaanan ko lang ang ligtas na daan. Ang mga landmine ay nakalagay sa bukana ng bundok. Ibig sabihin, ayaw nilang may makapasok. Ang 3 miyembro ng patrol ay maaaring nabihag na. O kaya naman ay nasa ilalim na ng niebe. Ang tali ay 4 na pulgada mula sa lupa. Kapag nadapa, gugulong siya pakaliwa. Sa kaliwa ay ang mga kahoy. Si Kuya Feng ay, ang mga kahoy na ito ay mas mahusay kaysa sa baril. Negatibong 40 degrees. Ang metal na baril ay magyelo. Mas mabagal ang paghila ng bolt ng 0.3 segundo kaysa karaniwan. Ang 0.3 segundong iyon ay sapat na para makabaril ako ng 2 pana. Paano kung walang paano kung? Makinig sa hudyat ko. Kapag tinapik ko ang puno, hilaan nyo ang tali. Pagkahila, dumapa kayo at huwag titingala. Triangle formation. Standard squad. Panatilihin ang 4 na metrong distansya. Mag-cover sa isa't isa. Talo tayo kapag harapan ang labanan. Kailangan nating paghiwalayin sila. Nasaan ang iba? Ay, ikaw. Sino ka? Ilan kayong lahat? Saan nakakulong ang mga patrol? Ay, 6. 6 kaming lahat. Sa yungib sa lambak, may 2 pang bantay. Zhao Zuzi, itali mo silang 2. Sumunod ka sa akin. Hoy, kayong 2, tingnan nyo rito. Ako si Qin Feng, narito ako para iligtas kayo. Ligtas na kayo. Kasama, inambus kami. Naglagay sila ng mga mina sa daanan. Alam mo na, pero pupunta ka pa rin. Bali ang binti ng veterano. Kailangan siyang buhatin. Ako ang bubuhat. Kuya Feng, bakit ganyan ang mukha mo? Bumaba tayo ngayon. Pero may snowstorm. Sabi ko, umalis na tayo ngayon. Sino ba talaga ang taong ito? Kuya Feng, huwag ka nang magtanong, sumunod ka na lang. Kasama Qin Feng, mag-isang pumasok sa mapanganib na rehiyon ng kabundukan ng niebe. Matagumpay na napasuko ang ilang mapanganib na dayuhan. At ligtas na nailigtas ang 3 kawani na nakaduty. Nagpa siya ang nakatataas na departamento. Nabigyan ka ng first class merit, karagdagang espesyal na alokasyon ng karaniwang kagamitang panlaban, at sapat na suplay ng proteksyon, upang matiyak ang kaligtasan ng pang-araw-araw na pagpapatrolya sa hangganan. Salamat, Pinuno. Binata. Sinuri na nakatataas na unit ang iyong resume. Walang laman ang impormasyon. Sino ka ba talaga? Isang ordinaryong mga ngaso sa gubat. Ayos ba? Kahit sino ka pa. Panatag ang loob ko na ikaw ang nagbabantay sa bundok na ito. Ibaba mo ang kutsilyo, naninigas na ang mga kamay mo. Buksan mo ang bibig mo, huwag mong gagalawin ang lugaw na baboy ramo na ipinangako ko sa iyo. Susubuan kita, may mga sugat ka pa sa katawan.
Mga gasgas lang yan, walang anuman. Kumain ka na rin, 3 araw ka nang hindi kumakain. Hindi ako gutom, Kinfeng. Alaynan. Nagsisinungaling ka na naman. Kapag hindi ka kumain, itatapon ko ang lugaw. Walang kakain kahit sino. Akala ko hindi ka na makakabalik. Sabi ko, 3 araw. Sabi ni Wang Biao. Sa lugar na iyan, 10 ang papasok, 9 ang mamamatay. Ako ang natitirang isa. Kung hindi ka nakabalik, gagamitin ko ang kutsilyong iyan para labanan si Wang Fugi. Huwag ka nang magpakamatay. Kailangan mong mabuhay. Kung gayon, huwag mo akong paghintayin. Hindi na kita paghihintayin. Si Kuya Wang Fugi ay dinala ng sasakyang militar. Alam ko, kaya pupunta ako ngayon. Noong nakaraang beses, kaming 4. Hindi namin natalo ang kin na iyon. Kaya ngayon, 15 katao, 8 baril na gawa sa bahay. 7 itak. Gaano man kagaling lumaban si Kinfeng. Ilang bala ang kaya niyang salagin. Ang mga karne sa bakuran niya. Bagsak na si Wang Fugi. Walang susuporta sa kanya. Sa pagkakataong ito, diretso na nating salakayin ang pugad niya. Kuya Ju, ang tingin ng batang iyon kanina ay kakaiba. Hindi siya mukhang ordinaryong mga ngaso. Isang mga ngasong probinsyano. Nagkamali lang ako noong nakaraan. Ngayon, papasok tayo sa nayon na may 15 na baril at itak. Hatiin ang sinumang makaharang. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na humarang. Kunin ninyo ang inyong mga armas. Bago dumilim, dapat nasa kaosyanto na tayo. Ano ang nangyari, Boss Zhu? May mga taong dumating sa labas. Ang daming namatay. Lahat sila may dalang kutsilyo at baril. Noong huling nanggulo sila, 4 lang ang mga taong iyon. Ngayon, mahigit 15 na sila. Hindi natin kaya wala na ang kapitan. Nagkawatak-watak na rin ang mga milisya. Takbo na, tumakbo tayo sa kabundukan. Bakit tayo tatakbo? Nandito si Kuya Feng. Kuya Feng, may umaatake. Makinig kayong lahat. Si King Feng at ang kanyang mga tao, may dalang baril at itak, papalapit na. Paano natin sila pipigilan? Pipigilan natin sila kahit buhay ang kapalit. Kung makapasok sila sa nayon, ang asawa mo, ang anak mo, ang pagkain mo, walang matitira. Ano ang gagawin mo? Susundin ka namin. Si Sumei ang bahala. Sa lahat ng matatanda at bata, ang mga hindi makakilos sa malalim na silong. Si Lin Wanqiu ay kasama mo. Kahit isang hibla ng buhok, huwag mawala. Huwag kang aalis kahit hanapin mo pa ako. Kaya ko pang humawak ng sandata. Kahit isa-isa, poprotektahan ko kayo. Utos ito. Dahil kung buhay ka, may babalikan pa ako. Ang lalaki mo, huwag kang maging pabigat sa kanya sa labanan. Zhao Zuzi, pumunta ka. Sa bakuran ko, sa ilalim ng kalan, may 6 na banga ng matapang na alak. Ilabas mo lahat. Tapos, yung mga taba ng hayop na nakasabit sa bakuran. Kiskisin mo lahat. Kiskisin mo hanggat kaya mo. Alak at mantika. Kuya Feng, anong gagawin mo? Gumawa ng Molotov cocktail. Ibuhos ang alak sa bote. Balutin ng grasa ang tela sa bunganga ng bote. Sindihan at ihagis. Ang improvised na baril ay umaabot ng 1 metro. Ihagis ito. Para sunugin ang isang lugar. Mga kapatid, dalhin ninyo sa akin ang alak. Sabi ng mga taga-baryo. Sa daan mula sa pasukan ng nayon hanggang sa gikan. May ilang bunto ng dayami sa magkabilang panig. 6 sa inyo, hatiin ang sarili sa 3 grupo. At magtago sa likod ng mga bunto ng dayami. Kung wala ang signal ko, walang gagalaw. Papasok sila mula sa pasukan ng nayon. Pumunta kayo sa gitna ng gilingan. Puro bunto ng dayami ang nasa paligid. Ako ang unang magpapaputok. Ihagis ninyo ang mga molotov sa gitna ng daan. May mga paltik sila. Hindi man lang sila makapuntirya ng ibon gamit ang mga paltik nila. Ang baril na ito, tatama kung saan mo itutok sa loob ng 200 metro. Mula sa ibabaw ng gilingang bato, ako ang bahala sa kanila. Itapon nyo lang ang mga bote. Naiintindihan. Naiintindihan. San din si Kinfeng. Ang mga taong nagtatrabaho sa haligi ang bahala. 3 bunto ng dayami sa kaliwa. Ikaw ang bahala sa 3 bunton sa kanan. Kapag naubos na ang mga bote, gumamit ng asarol at pingga para harangan ang magkabilang dulo. Huwag ninyong hayaang makatakas ang kahit isa. Kuya Feng, dumating na ang alak at langis. Hatiin ang mga bote at salinan ng alak. Isaksak ang tela sa bibig ng bote. Pahira ng langis ang tela. 2 bot bawat isa. Lahat ay nasa posisyon sa loob ng 3 minuto. Yama 1. Pumwesto na ang lahat. Nandito na si Kuya Feng at ang mga kasama niya. Magpakatatag kayo, maghintay kayo hanggang sa magpaputok ako. Idilat ninyong mabuti ang inyong mga mata. Hatiin nyo ang sinumang makita nyo. Gapusin nyo ang sinumang babae. Ngayon, baliktarin natin ang baryong ito hanggang sa mahanap natin sila. Kuya Ju, walang tao sa bukana ng baryo. Masyadong tahimik. Mas mabuti kung walang tao. Ibig sabihin, natakot sila at tumakas. Sugod.
May ambush, huwag magpanik. Huminto kayong lahat paputukan. Nasusunog na. Hindi na tayo makakaatras, sumugod kayo sa gilid. Sugod, makalabas tayo rito. Sige, tuloy ang bato. Sabi ni nanay, bawal manakit. Pero sabi ni Kuya Feng, kung hindi natin sila sasaktan, papasok sila sa nayon at maninira. Halika. Hindi na ako natatakot ngayon. Nabaliw na si Zuzi. Magaling, magaling. Harangan ninyo, huwag ninyong hayaang makatakas ang sinuman. Ah, ah, ah. May tatlong nawawala. Wala si Bulag Siyam. Ha ha ha. May labanan sa unahan. Huwag kang tumingin doon. Sinabi ng asawa mo, na manatili ka rito. Kinakabahan ako tuwing naririnig ko ang putok ng baril. Hoy! Kahit kinakabahan ka, tiisin mo. Iyan ang bilin niya sa iyo. Huwag kang gagalaw. Iyan lang ang kaya ni Qin Feng. Anong gagawin mo? Ibaba mo ang kutsilyo. Sumama ka sa akin. Ang lalaking iyon, pinatay niya ang 7 o 8 kapatid ko. Kailangan nating ayusin ito. Kung sumama ka sa akin ng maayos, hindi ko papatayin ang babaeng ito. Kung hindi ka susunod, uunahin ko siya. Pagkatapos ang lahat ng matatanda at bata sa silong ay papatayin ko. Naniniwala ka ba? Lin Wanqiu, huwag kang makinig sa kanya. Hindi maglalakas loob ang gunggong na iyan na magpaputok. Hindi ba? Mas marami akong napatay sa labas ng tarangkahan, kaysa sa nakita mo. Kung magsasalita ka pa, gagawin ko na ngayon. Marami pa sa loob, di ba? Ang bala ng baril ay hindi pumipili ng target. Ihulog mo ang kutsilyo ngayon. Huwag mong bitawan ang kutsilyo. Kahit ibaba mo ang kutsilyo, hindi niya tayo palalampasin. Bibilang ako ng 3. 3. Alisin mo ang baril. Itutok mo sa akin. Ha! Haha, buti naman. Itali mo siya. Isama mo ako. CJ. Susunugin ka niya at ipapakain sa mga lobo. Hahaha, kapag hinabol niya ako. Nakalabas na ako ng tarangkahan. Tara na. Nahuli si Master Lin Wanqiu. Sige, sumigaw ka. Kapag dumating siya, nasa bundok na ako. Kapag nalampasan natin ang burol na ito, makakalabas na tayo ng tarangkahan. Ah! Kuya Siyam. Bakit ka tumatakbo, hindi ba't gusto mong pasukin ang lungga ko? Papaano mo ako naabutan agad? Naglalaban pa sila sa harap, tapos na. Yung 12 tauhan mo. Wala nang nakatayo sa kanila. Kuya, patawarin mo ako. Hindi ko siya sinaktan. Kahit isang hibla ng buhok niya. Walang ibang tao sa likod. 3 lang tayo. Nasaktan ka ba? Wala, kamay lang. Maniwala ka man o hindi, puputulin ko ang mga kamay at paa mo ngayon. Itinapon sa pugad ng lobo. Humihingi ng awa ang sulat kay kuya.
Huwag mo siyang patayin, ipaubaya mo sa nakatataas. Hindi ka pwedeng maging mamamatay tao. Swerte ka, ipinakiusap ka niya. Kuya Feng, ate. Kuya Feng, ikaw lang ang naglinis ng lahat. May dala kang lubid. Dala ko na. Aba, naglakas loob ka pang hawakan ang hipag ko. Hindi ka napatay ni Kuya Feng noon. Kaya ka pa nabubuhay. Naglakas loob ka pa ring bumalik. Bakit hindi masakit ang kamay ko nang hawakan ko ang hipag mo? Umuwi na tayo. Namamanhid ang binti ko. Buhatin mo ako. Hindi na. Nasaktan ka ba, 1Q? Ayos lang, ate. Hindi ka mamamatay sa isang sipa sa mukha. Yung sipa mo sa akin. Ibabalik ko sa iyo ng 10 beses. Sige, ate Su, sipain mo pa. Nahuli na rin si Blind Ju. Si Kuya Feng lang ang humabol sa bundok. Isang palaso lang tumago sa kamay ng gunggong na iyan. 2 tira, tumba agad ang 2 tulisan. 15 armadong lalaki. Walang nakatakas sa kanila. Wala talagang nakatakas. Punta ka sa gikan, bilangin mo silang nakahandusay doon. King Feng, saan mo ba talaga natutunan ang galing mong iyan? Sa pangangaso sa bundok ko iyan natutunan. Bumagsak si Wang Fugi. Walang namamahala sa nayon, kaya sila naglakas loob na pumunta. Ngayon, naitaboy natin ang isang grupo. Hindi ibig sabihin na wala nang susunod. Kung gusto ng Kaocean Village na mamuhay ng payapa, kailangan itong maging matatag. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Bumuo ng patrol. Maghalinhinan ang mga kabataan sa pagbabantay sa gabi. Maglagay ng bantay sa magkabilang dulo ng nayon. Pukpukin ang gong kapag may nangyari. Magtipon ang buong nayon. Ituturo ko sa inyong gustong sumali kung paano lumaban. Isama niyo ako. Isama niyo rin ako kung ano ang sabi ni Kuya Feng gagawin namin. Sinong ayaw humakbang pasulong at umalis? Desidido na ako. Ang lalaki mo gusto yatang maging pinuno ng grupo. Ayaw niya. Gusto lang niyang mangaso at magsaka. Para mapakain ako ng husto. Sa liit mong iyan. Gusto na yata niyang ipakain sa iyo ang buong bundok. Pumasok ka na sa loob para uminom ng gamot. Kailangan mo ring gamutin ang sarili mo. Hindi pa nagagamot ang mga sugat mo. Unahin mo muna ang sarili mo. King Feng, salamat. Ang bilis mo dumating. Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong hintayin. Nakakuha ng balita ang county. Nabalitaan naming may mga bandido sa Bao Kaosan. Kaya nagpadala kami ng isang pulutong. Mula sa istasyon. Kayo mismo ang humuli sa lahat ng ito. 15 walang nakatakas. 8 baril. 7 itak. Nandoon lahat sa tambak. Ito si Blind Jiu. Hinahabol namin siya ng mahigit kalahating taon. Noong huli, sa pampang ng Ilog Songhua, pumatay siya ng 2 tindero. Hindi namin siya nahuli. Ngayon, nahuli na namin siya. Dahan-dahan ninyong dalhin ang tao at ang baril. Ang mga ninakaw na bagay ay iwanan sa nayon. King Feng, maghintay ka lang. May mga tauhan pa ako sa labas ng tarangkahan. Ang taguan mo sa labas ng tarangkahan. 12 milya pahilaga ng sirang templo. Sa nayon sa silangan ng kanal, may 6 ka pang itinagong tao. Noong hinahabol kita, tiningnan ko ang mga bakas ng paa sa lupa. Ang 15 tao ay iisa lang ang daan na pinanggalingan. Pero 2 ang daan pabalik. May inilaan kang daan. Paano mo nalaman? Ang mga bakas ng paa sa niebe ay hindi nagsisinungaling. Sundan ninyo ang sangang daan sa likod ng bundok. Habulin ninyo sila pahilaga, mahaharang ninyo sila bago magdilim. Isulat ninyo at ipaalam agad sa istasyon ng pulisya. CJ. Kuya Feng, hindi pwedeng manatili ang baril na iyan. Hindi ginagamit ang baril sa pangangaso. Ang bagay na iyan kapag nasa kamay ng mga ordinaryong tao. Kung ano ang sabihin ni Kuya Feng, yun ang masusunod. Umalis na talaga sila. Ang mga hayop na iyan talagang tayo ang naglinis sa kanila. Hindi ako si King Feng. Kasama King Feng, ang dating kapitan ng Koshin, si Wang Fukuan, ay naaresto na ayon sa batas. Nagpa siya ang organisasyon na italaga kabilang bagong kapitan ng Koshin at kapitan ng milisya. Magaling, matagal na siyang dapat na naging kapitan. Ang Wang Fukuan na iyan, ilang taon na tayong pinahihirapan. Si Kuya Feng ang maging kapitan. Ako ang unang susunod. Kung sino ang hindi susunod, bubugbugin ko. Hindi ako magiging kapitan. Kasama kay Feng. Ito ang desisyon ng organisasyon. Naging kapitan ako. Araw-araw may pulong at nagtatatak. Sino ang mga ngaso sa bundok? Sino ang pupunta sa bayan para maghanap ng paraan? Gaano katagal nang mahirap ang Kaocean Village? Hindi kailangan ng isang opisyal. Kailangan ng isang makapagpapakain sa lahat. Ibig mong sabihin, pinapapili ng kapitan ang mga taga nayon. Iminumungkahi ko si Zhao Zuzi bilang kapitan ng milisya. Zuzi, kapatid na Feng. Hindi ko kaya. Kahapon, mag-isa mong binuhat ang tridente. At sumugod sa gitna ng mahigit 10 malulupit na tulisan. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi mo kaya. Iba naman iyon. Iyon ay away. Bilang kapitan, kailangan mong pamahalaan. Marunong ka bang magbasa o hindi, tuturuan kitang mamahala.
Sumama ka sa akin at matuto. Simula ngayon, ikaw ang responsable sa seguridad ng nayon. Kung may problema ang sinuman, ikaw ang bahala. Kaya mo ba? Kaya niya yan. Wala akong tutol kung si Zuzi ang gagawin ko, Captain. Noong isang araw, 3 ang pinatalsik niya. Nakita ko mismo. At ikaw naman, Comrade Kinfeng. Ako, isa lang akong mangangaso. Isang mangangasong naghahanap ng pagkakakitaan para sa buong baryo. Babalik ako para magulat sa nakakataas. Pero naibigay na ang parangal. Dahil sa matagumpay na paglaban sa mga bandido sa Kaohsiantun. Magpapadala ang probinsya ng mga materyales. Kailan darating ang mga materyales? Sa susunod na linggo, ang pagkain, tela at kagamitan sa pagsasaka ay ipapamahagi sa bawat tao. May isa pa akong tanong. Ang channel ng Supply at Marketing Cooperative. Pwede bang gawa ng daan ang Kaohsiantun? Anong ibig mong sabihin? Ang Kaohsiantun ay nasa paanan ng bundok Chiangbay. Sa loob ng bundok ay may mga baboy ramo, usa at antler. May ginseng at forest frog din. Sayang lang ang mga ito kung mabubulok lang sa bundok. Kapag dinala sa bayan, maipagpapalit ang mga ito ng pagkain sa supply depot. Magpalit ng kagamitan sa pagsasaka at mga binhi. Ayoko ng libreng bigay mula sa munisipyo. Gusto ko ng paraan para makapagsarili kami. Hindi ko kayang gawin yan. Pero ire-report ko ito sa nakakataas para sa iyo. Ihanda mo muna ang mga paninda. Laging handa ang mga paninda. Kinfeng, sabi mo kanina ay pagkakitaan ang buong baryo. Paano mo balak kumita? Kung ikaw lang mag-isa ang mga ngaso sa bundok, kahit mamatay ka na sa pagod, hindi mo mapupunan ang pangangailangan ng bayan. Kaya hindi lang ako ang mga ngaso. Tuturuan ko ang mga kabataan sa baryo na mga ngaso sa bundok. Maghanap ng halamang gamot at maglatag ng bitag. Ipunin natin at ibebenta ng sabay-sabay. Kanino mo ibebenta? Sa mga tuso sa supply cooperative. Ikaw na isang mga ngaso. Hindi ka nila papansinin. Kaya kailangan ka namin. Ikaw, nakapagbenta ka na ng butil sa 3 na yon. Nakapaglakad. Nakainom ka na ng alak kasama ang mga tao sa kooperatiba. May koneksyon ka. Magaling ka magsalita. Mas matapang ka kaysa sa akin. Ako ang bahala sa paninda. Ikaw ang bahala sa pagbebenta. Hati tayo sa kita, 50-50. 50-50, ako ang nagpapagod dito. Kahit umuulan o bumabagyo. Tapos ikaw, nakaupo lang sa bahay at naghihintay ng pera. Sige, 60-40. Akin ang 60, sa iyo ang 40. Ako ang nag-organisa ng mga taong kumuha ng mga kalakal. Ako ang kumuha ng buhay. Hindi ka na makikipagtawaran sa akin. Etsumi, kahapon, ikaw ang nasaktan para sa akin. Inumin mo itong lugaw. Sige, hati tayo. Alam niya na nalugi ka. Sige, hati tayo. Pero unahan ko na kayo kung pangit ang kalidad. Hindi ko ibebenta. Masisira ang pangalan ko. Walang sinuman. Ang makakakuha ng halo-halong paninda, huwag kang mag-alala. Bukas, isasama ko si Zuzi at isa zero iba pa sa bundok. Sa loob ng 3 araw, 5 baboy ramo, 2 basket ng palaka, 1 basket ng halamang gamot, lahat ay ihahatid ko sa iyo. Sa loob ng 3 araw. Anong pinagsasabi mo? Ate Su, hindi ka ba naniniwala kay Kuya Feng? Noong nakaraan, si Kuya Feng mag-isa. Sa kalahating araw, nakapatay siya ng 2 baboy ramo. 10 tao sa loob ng 3 araw, madali lang yan. Parang naglalaro lang tayo niyan. Tumahimik ka nga, puro ka lang pagbubuhat ng bangko kay Kuya Feng mo. Hindi ako nagbubuhat ng bangko. Nakita ko mismo ng 2 mata ko. Zuzi, pumunta ka roon. Ilista mo ang mga pangalan ng mga kabataang. Edad 18 hanggang 40 sa baryo. Magtipon kayo sa bakuran ko bago sumikat ang araw bukas. Sa bakuran ng Budao Kunfeng magtipon. Ayaw mong maging kapitan. Natatakot ka bang matali ang iyong mga kamay? Kapag may posisyon ka, kailangan mong sumunod sa mga patakaran. May mga bagay akong ginagawa na hindi pasok sa mga patakarang iyon. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Ang mapakain kayo ng busog. Para ang lahat ng tao sa nayong ito ay mabusog. At magpatuloy sa buhay. Kailangan mo ring mabusog. Sabi ni Lin Feng, bukas, aakyat kami sa bundok para mangaso. Sumama ka sa kanya, may karne kang makakain. CJ, ako ang unang magpapatala. Sabi ni Kuya Feng, ang mga nagtatrabaho ay babayaran ayon sa kanilang pagsisikap. Kung sino ang mas maraming napatay, mas malaki ang makukuha. Ano pa ang hinihintay mo? Umuwi na kayo at hasain ang inyong mga kutsilyo. Nagsimula na ang pagtatayo ng base numero 1 ng Yama. Laolyu, bilisan mo. 3 beses na kaming sinisingil ng kooperatiba. Kung mahuhuli pa ng kalahating araw, magpapalit na sila ng supplier. Huminto ka. Ah, ha. Si Sumay ng Kaohsian Village. Kamakailan lang, baboy ramo, sungay ng usa, ginseng. Halos kayo na ang umubos ng lahat sa supply at marketing cooperative. Sino ka, mula sa silangan hanggang hilaga ng bayan? Mga nagbebenta ng kalakal, mga nagpapatakbo ng sugalan, mga nakatambay sa labas ng kooperatiba para bumili ng produkto. Lahat sila kumakain sa akin.
Ang mga kalakal mula sa inyong baryo ay dumaan sa aking teritoryo. 3 buwan na ang lumipas, hindi man lang kayo nagpaalam. Ang lehitimong negosyo ng kooperatiba. Anong kinalaman mo doon? Lehitimong negosyo. Yung nasa likod mo. Si Qin Feng, umutang ng 300 sa kasino ko tapos tumakas. Hindi pa niya nababayaran iyon. Ngayon, malaking negosyo na ang ginagawa niya. Kumain na siya ng karne, ni sabaw wala siyang binigay. Ah. Naglakas loob kang saktan ako. Hindi ka patatawarin ni Qin Feng. Gusto ko siyang pumunta. Sabihin mo sa kanya. 1,000 yuan. Sa inabandonang pabrika ng karne sa bayan. Kung magsusumbong ka, papatayin ko siya. Hayaan mo siyang mag-isip. Maliban sa lambak, mayabang pa rin siya. Si Qin Feng Sumi ay inagaw. Sa saang daan sa silangang bahagi ng bayan, isang lalaking nagngangalang Kuya Long. Pinapunta ka para magdala ng 1,000 yuan. Para tubusin ang tao sa abandonadong pabrika ng karne. Huwag magsumbong sa pulis. Ilan sila, 7 o 8? 2 truck. May mga kutsilyo at pamalo. Kuya Feng, tatawagin ko ang mga kapatid natin at susugod tayo. Huwag na. Hindi ito bundok sa bayan. Kung marami tayo, magtatago sila. 7 o 8 tao sila. Ako lang mag-isa sa bundok. Nakaharap na ako ng 15 na matitinding kriminal. Ilang mga basagulero sa kalsada. Hindi ko kailangan ng tulong. Hanapin ni Zuzi si Uncle Wang San. At dalhin ang sobre na iniwan ko doon. Sa bayan, dapat itong maihatid sa istasyon ng pulisya ngayong araw. Huwag kang magtanong tungkol sa sobre. Ihatid mo lang, ayos na. Ikaw lang ang pumunta. Bumalik ka bago dumilim. Maghintay ka lang sa bahay. Lagi mong sinasabing babalik ka bago dumilim. Ngayon, tutuparin ko ang pangako ko. Kainin mo sa daan. Nawala ng kuryente. Magdala ka ng flashlight, tingnan natin. Mang Zhang, Mang Li, magsalita kayo. Ah! Qin Feng. Alam kong nandito ka. Lumabas ka. Kuya Long. Huwag mong sugatan ang sarili mo sa kutsilyo. Tumahimik ka. Kapag hindi ka lumabas, hihiwain ko ang liig niya. Pera, hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan. Tignan mong mabuti kung kanino ang hawak na kutsilyo. Lumuhod ka. Kuya Long, Qin Feng. Huwag niyo akong intindihin. Bless you. Ha 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 ha. Ikaw lang mag-isa. Tama na. Nakahandusay na ang lahat ng tao sa labas. Kuya Long, sino ulit ang sinabi mong dapat mag-isip-isip? Ah, may kakilala ako sa bayan. Ang mga pandaraya mo sa sugal. Mga ilegal na kontrabando. Mga listahan ng pautang na may mataas na interes. Nasa lamesa na lahat ng mga pulis ngayon. Ang mga tauhan mo abala sa paghahanap ng matatakbuhan. Wala silang oras para sa iyo. Hindi ko pa nga natatapos ang pagtutuos natin.
Ikaw pa itong unang nagpakita sa harap ko. Nasa labas si Sumay, nagbebenta ng paninda. Walang nawalang isang sako sa truck. Qin Feng. Hati tayo, walang tawaran. Walang gagalaw. Kaocean Village. Pinabagsak ni Qin Feng ang lahat ng 7 sa loob. Buhay pa. Ikaw si Qin Feng. Inutusan kami ng mga nasa itaas na sunduin ka. Sino ang nag-utos? Si matandang Chen mismo ang tumawag sa County Bureau. Sabi niya, inaasikaso mo ang kaso ni Brother Long. Kailangan ka naming tulungan ng buong buo. Para lang sa pagtulong. Hindi lang pasugalan ang pinapatakbo ni Brother Long. Nagbebenta ng materyales, nagpapalit ng foreign exchange coupon, nagpeke ng food stamps. Sangkot ang 3 county. Minamanmanan na ng provincial department sa loob ng kalahating taon. Ang ebidensya ay laging napuputol. Ang ledger na ipinadala mo sa bureau. Naiugnay ang buong linya. Anong ledger? Ang ledger ng lokasyon ni Kuya Long sa kanlurang bahagi ng syudad. Nakatago sa ilalim ng bigasan sa bodega. Kailan ka pumunta? 2 oras bago ka mahuli. Alam mo nang atake siya. Kuya Long, matagal na niyang binabantayan ang kargamento ng Kaocean Village. Ang Supply at Marketing Cooperative ang nagbigay sa akin ng impormasyon noong nakaraang linggo. Hintayin natin siyang unang kumilos. Mas madali iyon kaysa ako ang lumapit sa kanya. Ang mga kalakal na kinuha ninyo mula sa akin. Ibalik ninyo gamit ang kanyang truck. Huwag kang mag-alala sa pagkuha ng mga kalakal. Kasama Qin Feng. Ang mga kaugnay na dokumento ng pag-apruba mula sa county. Bumaba na. Tinulungan mo ang militya na mag-imbestiga. At ayusin ang mga issue sa illegal na materyales. Dahil sa iyong nagawa, ang county ay nagbigay ng espesyal na eksklusibong supply at channel ng pagbili sa Kaocean Village. Ang mga produkto mula sa Kaocean Village ay bibilhin ng ating General Supply and Marketing Cooperative. Pag-isahin ang distribusyon, presyo ng pagbili, batay sa presyong itinakda ng gobyerno. Dagdagan ng 15%. Pero noong nakaraan sa ibang nayon, 20% ang pinirmahan mo. Iba naman iyon, 3 taon na silang nagsusupply sa atin. Ang Kaocean Tune ay nasa paanan ng bundok Chiangbai. Nasuri mo na ang kalidad ng velvet antler, ginseng at frog oil. Nang bumagsak si Kuya Long, naputol ang lahat ng supply niya. Ngayon, hindi ka makatulog dahil kulang ang supply mo. 20% walang tawaran. Pipirmahan natin ang kontrata sa loob ng 3 taon, na may garantisadong 2,000 kilong produkto kada buwan, 50 kilong pinatuyong paninda, na halamang gamot. Kung hindi mo maibigay, ibabawas ko sa pera mo. 2,000 kilo, paano mo masisiguro? 30 malakas na manggagawa sa aming nayon ang umaakyat sa bundok araw-araw. 11 baboy ramo na ang napatay doon. Sino ang nagsabi sa iyong sumabat? Sinasabi ko lang na si Shezhu ay may 2% sa labas. 20% lang. Kapag pumalya ang kalidad, kanselado ang kontrata, hindi mangyayari iyon. Nga pala, na-check na ng mga militsya ang utang sa kasino. Lahat ng iyon ay patibong ni Brother Long. Burado na ang 300 na utang mo sa sugal. Alam ko, alam mo. Hindi na mahalaga kung may utang ka pa o wala. Ang mahalaga ay wala na ang kasino. Eksklusibong supply. Taas ng 20%. Pirmahan ng 3 taon. Tayo lang ang may ganitong kontrata sa buong bayan. Dati, maraming taon nang nagmamakaawa ang iba. Para sa pagkakataong ito pero hindi nila nakuha. Ikaw, nakuha mo sa loob lang ng 1 buwan. Ang mga produkto ng Kaocean Tune ay maibibenta na sa tamang paraan. May matagal na akong gustong itanong sa iyo, Qin Feng. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Nakakapagpatama ka ng kutsilyo sa balikat mula sa 6 na metro. Ang lungga ni Brother Long. Kabisado mo na lahat 2 oras pa lang ang nakalilipas. At 10 tao ang mag-isa mong pinabagsak. Hindi ka mangangaso. Ako ay isang mangangaso na gustong pakainin ang asawa ko. Hindi mo na kailangang malaman ang iba. Sige, kung ayaw mong malaman, huwag mong malaman. Susunod ako sa iyo. Basta hindi ako magugutom. Kuya Feng, hindi ako magugutom kung susunod ako sa iyo, di ba? Bumalik sa nayon. Naghihintay si 1Q. Ang sasakyan na ito, Kuya Feng, ay mula sa pulisya. Naibalik na ang lahat ng ninakaw ni Kuya Long. Kasama ang pera mula sa kooperatiba. Pababain ang mga karga. CJ. Ayos lang, may dugo. Hindi sa akin. Ang nanay ko, 3,600. Walang labis, walang kulang. Hahatiin ayon sa trabaho ng bawat pamilya. Nandito ang ledger. Kung may tanong kayo, harapin niyo kami. Totoo ba ang sinabi mo? Ipapapalit ko na ngayon. Baliw. Kung hindi dahil sa pagbabayad mo sa doktor noong nakaraang taon.
Matagal na sanang nilibing ang matanda kong katawan. Hindi ko na matatanggap ang perang ito. Aling, araw-araw akong tinutulungan ni Zuzi sa pagbubuhat ng huli sa bundok. At siya rin ang nagbabantay sa nayon tuwing gabi. Siya mismo ang kumita ng pera. Magkapatid, nakapagtayo na ako ng mahigit 20 bahay sa iba't ibang lugar. Hindi na kailangang ayusin ang bahay mo. Gibain at itayo ulit. Pader na ladrilyo, bubong na baldosa at mainit na kama. Saka salamin sa bintana. Hindi mura ang salamin sa bintana. Ikaw na ang bahala sa pera. Ako na ang bahala sa isang buwan, okay? CJ. Basta't kayang harangan ang hangin, ayos na. Hindi na kailangang maging ganito kaganda. Umuubo ka ng 3 buwan noong taglamig. Bingi ba ako? Hindi pa rin kailangan ang bintanang salamin. Mahigit kalahating taon ka nang nakatira sa akin. Sa sirang bahay na pinapasukan ng hangin. Hindi na maulit yun. Lin Wanqiu, ang buhay mo ngayon. Pagkakainggitan ng lahat ng babae sa buong county. Gawa ni Qin Feng yan. Siya ang may gawa. Yung order ng cured meat sa commune noong nakaraan. Kung hindi ko pa kinulit ng 3 araw. May bibenta ba iyon sa ganyang presyo? Hati tayo sa 5-5. Nalugi pa nga ako roon. Ha, yung mangkok kaninang umaga, ibinalik mo sa kaldero. Akala mo hindi ko nakita. Masyado kang madiskarte. 3 mangkok na ang nainom ko, tapos na. Nakatingin lang ako sa inyong dalawa habang nagpapakain ng sabaw. Nandito ba ako para makipagnegosyo o para mainis? Qin Feng, may sulat mula sa Supply and Marketing Cooperative. Ang order para sa susunod na quarter ay doble. Kailangan ng 100 gin ng pinatuyong gamot. Kailangan nating mag-organisa ng mas maraming tao para umakyat sa bundok. Kumusta na ang pagsasanay ni Zuzi? Huwag mo nang banggitin, sinasanay niya ang mga batang iyon. Parang mga baliw kong mag-ensayo. Araw-araw nagbubuhat ng troso sa kabundukan. Sabi, ang itinuro mo raw. Hindi raw kabaliwan kundi disiplina. Doble ang mga order. Hindi na sapat ang gubat sa silangang bahagi. Kailangan na ring buksan ang kanlurang bahagi. Wala pang nakakapasok sa gubat na iyon sa kanluran. Walang pumunta doon para makakuha ng paninda. Umasenso na ang Kaohsian Village. Nabalitaan kong dinadala ninyo ang mga produkto ninyo sa bayan. Pero ang daan sa ating na yon. Hindi ba dapat magbayad kayo ng toll? Kaninong daan? Ang bundok ay pag-aari ng gobyerno. Ang daan ay ginawa ng komunidad. Aling mata mo, ang nakakita na nakasulat ang pangalan mo. Sino ka sa akala mo, bata? Papuntahin mo rito si Qin Feng para makausap ko. Busy si Kuya Feng. Wala siyang oras para sa'yo. Kung ano man ang kailangan mo, ako na ang bahala, si Zhao Zuzi. Mga tao sa Kaohsian dun. Ang mga kalakal ng Kaohsian Village. Sino mang umabot, puputulin ko ang kamay at ipapakain sa mga lobo. Kayo. Ano ang gusto ng Kaohsian Village? Umalis kayo. Hahaha, ilang tao ang dumating para mangolekta ng toll. Hindi man lang nakainom ng tubig. Hahaha, bumalik na kayo at magsanay. Huwag na kayong tumunganga, umalis na kayo. Ate, muntik na kitang hindi makilala. Ang bilog ng mukha mo, parang ibang tao ka na. Pilar, ilagay mo na lang dyan. Wala pa si Kuya Feng. Umakyat siya ng bundok kaninang umaga. Sabi niya may ipapadala siyang kargamento kay Ate Su. Ate, huwag kang mag-alala. Ngayon, sino ang hindi humahanga kay Kuya Feng? Simula nang umalis ang pamilya ni Wang Fugi, nabuhay muli ang buong nayon. Alam ko. Sanay lang akong maghintay. Nang umakyat ka sa bundok para mangaso, namitas ka pa ng bulaklak. Nakita ko lang habang dumadaan. Ito lang ang unang ani ngayong taon. Qin Feng, Lixan. Hindi ko na kailangang itago ang karne sa ilalim ng kama, di ba? Simula ngayon, busog na tayo at mahimbing ang tulog. Dati, sa tuwing kakain ako, gusto kong magtira ng kalahati, dahil natatakot akong maubusan kinabukasan. Ngayon, may karne sa kalan. May bigas sa banga. Pero nagigising pa rin ako sa gabi. Kailangan kong hawakan ang banga ng bigas bago ako makatulog ulit. Kung gayon, hawakan mo ang banga ng bigas. Pupunuin ko ito para sa iyo. Kahit ilang beses mo hawakan, mayroon pa rin. Huwag ka nang magpakahirap mag-isa. Hindi mo na kailangang magpumilit. Tapos na ang lahat ng dapat ayusin.